Ang hirap. Wait lang, wait lang. Go! Go, Japan pa more! Ito yung struggle. Talagang dilipat-lipat. Ang hirap mag-transfer. Ang dami mong dala. Ito yung sinakyan natin. Ito delikado lang. Tignan nyo. Pwede na tayong bumagsak dyan. So ito siya. Karasuma Line CU Station. Grabe, dapat nag-workout kayo pag pumupunta kayo dito sa Japan. Welcome to Kyoto! So finally, nasa hotel na tayo dito sa Kyoto. Woohoo! Fairness, napakalawak ko. Diba? Napakalawak ng room natin. Talagang medyo mahirap talagang mag-transfer ng hotel. Hi Ka-Wonder! Another vlog here in Japan. So for today's video ay pupunta na tayo ng Kyoto. Excuse me po. Nasawid ako, may nakaalala. Bigyan nga kayo number. Sige, 5 A, B, C, D, E, E? Sinong E? Si Kuya Erwin siguro. So, hello Kuya Erwin from, nasa ba siya? US? Hello po, naalala ko. So, anyways, pupunta tayo ng Kyoto ngayon. So, mag-overnight tayo doon. Nandito pa rin tayo sa Minder Hotel dito sa may Osaka, Japan. So, sa video na ito, i-share ko yung travel process natin from dito sa may Osaka papuntang Kyoto. Upon checking sa Google Maps, 1 hour away siya. So, yung pinaka the best is mag-red line daw, tapos brown line, tapos green line, tapos Kyoto na. So, 1 hour away. So, ang tip ko pala sa inyo, sa Google Maps, check nyo doon meron din doon yung mga mahal, meron ding mura. Itong pinili namin, 900 yen lang. Pero meron yung mahal, nasa 2,000 plus. So, tatlong transfer lang din naman. So, ito yung pinili namin. So, tara na, alis na tayo. Bye-bye! Bye-bye! Yan na yung pinagstayan natin, Minder Hotel dito sa Osaka. I-book nyo na lang sa referral link na ilalagay ko sa description box or sa comment section. Or pwede nyo rin naman i-book sa Klook and use my code WonderJKlook for up to 5% discount. Pag sa Agoda naman, pwede nyo gamitin yung code ko, WonderJAgoda. So, all capital letters. Sayang din yung matitipid nyo. Bali, pumili na lang kayo kung saan kayo mas makakatipid. Yan lagi yung tinitip ko sa inyo kapag mag-book kayo ng hotel. Basta ang make sure nyo na lang, gumamit na lang kayo ng mga travel discount codes na yan kasi sayang yung matitipid nyo pang shopping, pang kain, nyo na lang dito sa Japan. So, ito yung kaganapan namin ngayon. Buti na lang ang lakas ng ate ko. Siya ang taga-navigate, siya ang nag-check ng mga directions, nagbabayad. Tayo, nagba-vlog-vlog lang. So, yun naman ang difference kapag may kasama kayo. May kasama rin kayong mawawala. At may kasama rin kayong magna-navigate, ganyan. Hindi nyo solo. Not unless, ay pag solo nyo talaga, yun talaga. Doble ang hirap. Lalo pag sa akin, sa part namin na nagsusolo travel tapos nagta-travel vlog pa. Ay naku, imagine mo na lang yung hirap. Ikaw magna-navigate, ikaw din maghahanap-hanap, tapos nagbi-video ka pa. So, please lang po, panoodin nyo po yung mga travel vlogs namin. Ay, nagmakaawa. Kasi hindi talaga madali yung ginagawa namin na magva-vlog, tapos magta-travel, tapos may dala ka pang ganyang kagalaking maleta. Though, hindi naman yung kami pinilit, so okay lang. Nag-ano lang ako, nag-rant lang. So, tara, tawid na tayo. Ganyan yung nilalakaran natin, no? And ganito yung highway nila or yung daan nila dito sa may malapit to sa Nambay. Ang luwang, oh. Basta follow lang kayo ng ano, may ayan, oh, na lagi kayong magpa-follow ng traffic rules para hindi kayo mahuli. Anywhere naman. Though ang maganda dito, may option sila, oh. Tignan nyo to, pedestrian. May option din sila na mag-overpass kayo. Ayan. Ang dami rin nagbabikes dito. Ayan, o, ganyan. Wala, ang hirap naman dito. Sige, tara, go. Ayan, o, tignan mo. Paano mo itutulak? Sige, struggle is real. Kayang-kaya mo yan. Ayun, may kasabayan din naman tayo nagtutulak. So, ganito ang kaganapan dito sa may pagtra-transfer ng hotel.
Yun lang ang kahirapan. Lalo pag marami kayong dala, pag dalawa at dalawa yung maleta nyo, ay good luck. Tapos may bata pa kayong kasama, may stroller. Naku, gusto ko siyang mag-travel pero pwede bang ano, yung kamari, pag magta-transfer, yung mga bag-bag mo, automatic na siyang lilipat sa ibang hotel. Paano? Hindi ko ma-imagine yung mga may 10-10 maleta, ganyan. Kung paano sila nakakapag ano, ikot-ikot. Yung weather dito sa Japan ngayon, today, ay dito sa Osaka, Japan is first day ngayon ng October. Mainit-init pa rin, ayan oh. Tirik pa rin yung araw. Time check it's 3 PM, so hapon na. Which is okay naman, kaysa naman umuulan. Kasi yung first day namin, maulan-ulan dito sa may Osaka, Japan. Di rin kami nakapag-ikot-ikot nung umaga. Ay pag-ibig or ay dilas alas. Oh, singer yan. Wait, malapit na ata yung station. Woo! Ay nako, the struggle is real. Ito na. Wait lang. Ang hirap. Wait lang. While waiting sa pedestrian lane or sa may traffic light na mag-go, pakita ko sa inyo yung ano dito area. Actually, ito rin yung dinaanan namin nung dumating kami. Ito, Namba Station na kasi yan, yung main station na galing sa may airport. Diyan kami bumaba. Tumawid kami dyan, papunta doon. Diyan yung way papuntang Apa Hotel. Pero ito, parang ano yun, ang laki ng ano, pedestrian lane. Tingnan nyo. Ay, ang cute. Yun yung mga nag-ano, tiyo. Yung nagka-kart, parang sa may Tokyo. Zoom natin. Kikita nyo. Oo, Mario Kart. Yung ganun sa may, pwedeng i-book niya yan sa Klook eh. Pero ang alam ko dyan, kailangan may lisensya kayo. Ayan o, tumigil din sila. Ang cute niyan. So ito na yung station na bababaan natin. Uy. Walang pababang ano. Ito na ba? Kaya mo? Go Japan pa more. Sige. Ito po ang aming struggle ng pagta-transfer mula Osaka to Tokyo. Stairs all the way. Sige, kaya mo yan. Oh my God. Kawawa yung maleta ko. Naririnig nyo. Tumutok-tok-tok-tok. Oh my God. Ay, grabe. Diyan tayo galing oh. Sa pinakataas. Pababa. Finally, nakapasok na tayo ng metro. So, ang pupunta natin is Red Line or Midojoshi. At least isang ano lang babaan. Ayan, in fairness. Maganda naman kasi yung transport system nila dito sa may Japan, generally. Kaya talaga kahit marami kami nakikita na kamaleta din na malalaki na katulad namin. Nagko-commute lang talaga. And syempre, hindi na kayo taxi or Grab. May Grab ba dito? Kasi napakamahal ng taxi dito. Ayan. So, sundan nyo lang yung mga sign na nasa taas. Ay yung mga ganyan sa likod ko. Para sa para sa susundan nyo. Ito, pakita ko sa inyo Medyo marami rin tao kasi basa-basa lang kayo dyan. So, yan yung sasakyan natin Red Line. Midosuji Line. Papuntang Osaka Main Station. Same lang yung line na yon papuntang papunta sa may Umeda. So, bibili muna tayo ng ticket natin. Here. Ayan. So, ganito bumili ng ticket. Lagi ko nang pinapakita. Pero baka hindi nyo napanood. Punta lang kayo sa may may language dyan. Tapos pindot nyo English. Tapos ito, purchase ticket. Tapos kung anong line yung gagamitin nyo. Tayo, Midosuji.
line. Tapos pupunta tayo ng Umeda. Joke. Same din sa Umeda. Ito yung Osaka main station kasi. Ay, back nyo muna. Kung ilan kayo, ito pwede yung pindutin. Dalawa, kamari ganun. Tapos Umeda. So kita nyo, 240. Tapos times 2, naging 480. Tapos meron tayong 1,000 dito na bill. Pasok nyo lang dyan. Tapos kakainin nyo yan. Tapos dito papasok yung, or lalabas yung ticket nyo. Yan, 1, 2, tapos yung sukli. Ito na yung ticket. 240 going to Omeda. Tapos ganito, pasok nyo lang yung, yan, pasok nyo yung ticket nyo, tapos kukunin nyo dito. Tapos Midosoji line tayo. Ayun, finally meron tayong nakitang elevator. So para sa mga senior, ganyan. Pero kung tayo, may dala kasi tayo, pwede naman siguro tayong gumamit. Pila na lang tayo. So ito yung sinasabi ko. Ayan, dito tayo sasakay. Midosoji line platform. Ayan o, platform number 2 for Omeda, Shin Osaka, Isaka. Ito yung pupuntahan natin. Same din to yung line papuntang Omeda Sky Building. Kung napanood yung first video natin, or previous video natin na pumunta tayo sa Omeda, ito rin yung line na sinakyan natin. And we're here. Platform number 2, di ba? Ayan, kasi pag hindi kayo nag-elevator, ayan yung bababain nyo. Tapos nandito na tayo ngayon. Yan na yung bus. Bus? Bus! Train! So may mga kasabay din tayo na nakamaleta, hindi lang tayo nag-iisa. Ayan o. Masasabi ko, nakamaleta rin sila. Ayan, medyo konti yung tao. Oh my God. Ito yung struggle, talagang lilipat-lipat. Aray ko. Nandito tayo sa driver's side. 2 stations na lang tayo, Omeda na tayo. Tingnan nyo to, papakita ko si Kuya. Siya yung pilot ng pilot. Pilot din ba ang tawag dun sa ano? So, nasa Omeda Station na tayo. Ngayon is, pupunta na tayo ng JR Line, Osaka Station, Hankyu. Woo! Ang hirap mag-transfer. Ang dami mong dala. So, next nating sasakyan is Hankyu Line. So, tama na to, ito. Hankyu Line, second floor, central entrance. Ito na talaga. Diba? Sundan-sundan nyo lang yung mga arrows. Hindi kayo mawawala. Kailangan nyo lang talagang magbasa-basa. And maganda naman ang train system dito sa May Japan. Kaya sobrang accessible. Huwag lang kayong tawag ito, presence of mind lang. So, andito na tayo sa Hankyu Line. Kukuha lang tayo ng ticket natin. Ito. So, ganito siya. Pipili lang kayo, English, buy a ticket, tapos, going to Kyoto. Ito. Tama ba? Or back po lang. 2. Ay, mali pala. Ito pala. 2 adults. Kaya nga. So, 410 ang... Tama ba? Ayan, tapos papasok nyo yung pera nyo dito. Sheesh! Dito rin yung papuntang Nara pala. Tapos Kobe. Ito rin yung lane na yun. Ayan. Ticket type. Ito, may sukli na tayo. Tapos ito yung ticket natin. 410 isa. Tapos may barya. Let's go. So, ganito lang siya. Papasok nyo lang yung mismong ticket nyo dyan. Ito. Tapos kukunin nyo. Same lang. Ganun lang talaga siya. Yun naman yung con kapag wala kayong iCoca card. Mano-mano kayong bibili ng ticket. Tapos pasok-pasok ng pera. Which is nagpapatagal. Pero madali lang naman talaga siya. Tapos marami namang bilihan ng ticket. Pero kapag may iCoca card kayo, dire-diretso na kayo, re-reload nyo na lang. Parang ganun siya. Para siyang beep card, ganun. So, siguro sa Tokyo na lang tayo bibili. Yung Suica card or yung pass mo. So, ngayon, dito na tayo sa second floor, Hankyu Line. Platform number 1 tayo. Here. Oh, may Lawson pa dito. Pwede kayong bumili.
Ayan, Kyoto Kawanawarachi. Platform 1. Buti na lang, may escalator. Uy! Buti ka na tayong maging kwento. Ay! Ang init, walang aircon dito. Ayan. Ito ba? Platform 1 na to. Yay! Platform 1 na to Kyoto. Ito na siguro yung sasakyan natin. Yan. Ayan o. To Kyoto Kawaranachi. Go. Pasok na tayo. Yan yung struggle kapag lipat-lipat ng may maleta. Wow. Premium yung ano, no? In fairness, malambot ang mga upuan. So, ganito siya, oh. Diba? Ganda. Ha, grabe. Pagod ang person. Grabe. Nabigla ka din, no? Oo. Walang iya ka, nabigla din ako pagtingin ko sa'yo. Hi, Ka-Wonder. So, next stop na tayo, bababa na tayo. Mga 30 minutes yata tayong bumiyahe. Karasuma Station yung bababaan namin. So, magkakalayo talaga yung mga stations dito sa may yung papuntang Kyoto. Kyoto Karamachi. Hankyu, dito sa Hankyu Kyoto line. So dito na tayo bababa and magta-transfer tayo sa Shiju Station. Ito yung sinakyan natin. Ayan o. Ganyan siya. Ganda. Comfy naman, in fairness. Babay na po. So tayo, transfer tayo. So yan yung akitin nyo, pero tayo, dito tayo. Grabe. Mag-i-stairs kasi. Medyo delikado lang kung tignan nyo. Pwede na tayong bumagsak dyan. So tayo, mag-elevator tayo. Ay, ito, elevator. Ayun o, tignan nyo yung station dito. Pa-Kyoto na to. Parang ano siya, medyo old na and parang ka-vibe siya ng Buendia. Tapos dito, kung pansinin nyo, wala siyang cover. Dito na dyan sa may Osaka. Di ko lang alam sa Tokyo. So dito tayo. Pa-Westgate yung... Westgate? Tama naman. Westgate yung exit natin. Ayan. Pag sa exit, di nyo nakukunin kasi wala na siya. Thank you. So magta-transfer line tayo. Green line. So ito siya. Karasuma Line Shiyu Station. Yung ano natin. Lilipatan natin. Ito. Green Line Shiyu Station. Okay, hagdan galore ulit. Woo! Kaya natin to. Grabe. So, yun yung mga struggles na hindi pinapakita ng mga nagto-travel dito sa Japan. Is yung paglilipat-lipat ng mga maleta. So, ngayon naghanap tayo ng ticketing booth. Saan ba? Ayan. So, dito, ticket. Bibili tayo ng ticket. So, let's try this one. Iba na naman to. English. Ayan, English. English, please. Buy ticket. Hindi ba yan? O, tignan mo Kyoto. K11. So, bababa tayo ng... Ayan pala. Kanina nag-double ano kami. Mali yung... Hindi namin alam kung tama yung ginagawa namin. So, dito pala yung fare bracket nila. So, sa green line tayo eh. Tapos, bababa tayo ng Gojo. Ayan. So, nasa may Shiju tayo. Lilipat tayo ng Gojo. So, sa one station lang. 220 ang pamasahe. So, let's go. So, tama na yung ginagawa namin kanina. So, palaban si Ate Lebs. Maglalakad na lang daw kami. From dito sa Gyojo Station, maglalakad kami papuntang accommodation natin na Vessel Hotel dito sa may Kyoto. 14 minutes walk siya. So, okay na din kasi at least makikita na natin ang mga vicinity sa labas ng Kyoto. Okay, so hagdan ulit. Let's go! Kaya natin to. Sige, kaya mo yan. Grabe, dapat nag-workout kayo pag pumupunta kayo dito sa Japan. Ay! Ay,
another hagdan. Kaiyak na to. Ayan, nakikita ko na yung labas. Hindi, kaya mo yan. So yung maleta ko is nasa 16 kilos. Tapos yung bag ko nasa 7 kilos. So nasa 20 plus yung binubuhat natin ngayon. Oh my gosh. Oh my gosh. Ay, finally! Nakalabas na tayo. Woo! Hindi naman tayo. Grabe yun, grabe yun. Welcome to Kyoto! Woohoo! Ganun kataas yung binuhat namin. Mag-update ka muna. Ayan. Ito na siya. Kyoto. Andito na tayo sa Kyoto. Pero parang yung vibe naman niya, parang city pa rin. Ganda pa rin, no? Akala ko yung parang in-expect ko mga bahay-bahay dito. Parang medyo old na. Ang dami na rin palang mga buildings na andito sa Kyoto. Parang, ay, yung mga buildings nila, parang yung mga box type dito. Ganda. Dito tayo sa ano yung parang main highway nila to eh. Ngayon nyo pakita ko. Oh, may Marriott to. Courtyard by Marriott. Marriott? Pero in fairness, yung weather dito sa may Kyoto, mas malamig siya compared sa may Osaka. Dito parang medyo mahangin-hangin. Pero tingnan nyo, medyo gloomy kasi yung weather. Pero sa part na yon, ayun, check nyo. Part na yon, ano siya, blue. So hopefully hindi umulan. 'Di ba? Para makaikot-ikot pa tayo. So ito yung first day natin sa Kyoto, Japan. So share ko lang, ang grabe talaga yung honesty and parang integrity nila dito. Sa may medyo siksikan kanina sa may nung pumunta kami ng Umeda Sky, nasa may train kami. Grabe yung bag ni Kuya, nasa likod lang talaga. Tapos wala talagang zipper. Tapos makikita mo talaga nakabuyang-yang doon yung cellphone niya, yung wallet niya. Tapos mga iba niya pang gamit, ganyan. Pero grabe talaga sa Japan. Parang yung honesty nila dito, number one. Siguro pag nagnakaw ka dito, mortal sin na siya, ganun. Tapos instilled talaga sa kanila na bawal magnakaw, ganun. Hanggat mga bata pa sila. Kaya siguro ganun na sila katiwala sa mga tao. Pati sa mga foreigner nila, di ba? Ang cute! Ang cute mga bata, tumatawid sila. Ay, sila! Ang cute, siguro mga 2 years old pa lang yung mga yan. Oo, kasi may laga pa, Super cute nila. Yung mga hindi pa marunong tumawid talaga. Oo. Ang cute. Ayun sila. Nakakain na lang sila. Ayun sila. Super cute. Ang ganda siguro ng mga punong yan, no? Pag autumn na talaga. Nagkulay orange na lang siya. Ngayon green pa siya eh. Pero parang magiging ganyan siya. Ayan, mabubulok siya. Magiging orange. Ayan yung mga nahulog sa floor. Ang ganda ng magiging street na to pag orange to. So siguro babalik tayo dito soon sa Japan kapag autumn na. Sana, malay mo. Pagkain nila dito. Malapit na tayo. Mga 3 minutes walk na lang. So nadaanan namin, may McDo palang malapit sa accommodation namin. Tapos meron ding Yoshinoya. Ayan, pag budget kayo, dyan kayo kumain. Ganda na Tignan nyo, pakita ko sa inyo. May mga bundok-bundok na tayo nakikita doon That one. Di ba? Nasa bundok area na pala tong Kyoto. Ganda. Kabilaan pala, doon din sa kabila Tingnan nyo. May bundok din. So dyan yung hotel natin. Ayan, itong kulay yellow. Yan na yung Vessel Hotel. Oo, Vessel Hotel nakasulat. Yan na yun, yung hotel natin. So tatawid lang tayo dito, tapos magle-left. In fairness, ang lapit lang ito merong station dito, Gojo Station. Lapit lang, 2-minute walk lang yan. Or wala pa nga 1-minute walk lang yan meron pa palang station dito. Ayan Gojo Station. Entrance
3. Wala pang 1 minute oh. Grabe, ang lapit lang ng hotel natin. In fairness, super good ng location ng ating hotel dito sa Kyoto. Yung hotel natin, ganda. Meron pang 7-Eleven dito. 24 hours pa. Yan, Vessel Hotel. Ito yung hotel natin. Ang ganda ng location ng hotel natin, in fairness. So, ito na yung 14-minute walk. At least nakasave kami ng 200 per person yen. So, 400 yen, that is mga 300 pesos. Oh, imagine mo yun, ang mahal. At least, di ba, nakasave tayo. Pangkain na lang natin. Naka-exercise pa. Tapos nakita pa natin yung vicinity mismo ng Kyoto. Lapit lang. So, time check, it's 4:45. So, 15 minutes na lang, 5 p.m. na. Pero ang weird nila dito. Tawid sila ng tawid kung saan-saan. Finally, nakarating na tayo. Dito tayo nakastay sa Vessel Hotel here in Kyoto. So, tingnan natin. Mag-check-in muna tayo. Ito yung common area nila, lobby. Ayan, dito tayo mag-check-in. Hello, for check-in. So, every mag-check-in kayo, kailangan ng passport. ID. Actually, not passport. Ito. Official ID. Ayan, from 6 a.m. to 10 a.m. Tapos, from 3 p.m. to 1 a.m. Small towels are available in the changing room, but please bring your own bath towels from your room. Okay. Tapos, yung breakfast nila yan. Tapos, card key. Ayan, yung check-in nila is 2 p.m. Check-out is 11 a.m. Ayan, welcome to Vessel Hotel. Campana Gyoko, Kyoto Jojo. Ayan siya. Ito yung mismong hotel natin. Meron silang accommodation tax. Pag less than 20,200 ang 200 yen per person daw. So, babayad tayo 400 yen. So, at least, di ba, di tayo nagbayad sa sa train. Dito nagbayad tayo. Pinambayad na lang natin dito sa hotel. Power. So, meron silang accommodation tax pala dito sa Kyoto. Sa pag mag-check-in kayo ng hotel. So, at least may idea na rin kayo. Pag one night is, pag less than 20,000 is 200. Pag 20,000 and up yen, nasa 500 per person yung binabayaran na accommodation tax. Okay, so our room number is 902. Pero walang mga toiletries doon. So, nandito usually, ganito naman sa Japan, nasa lobby nila yung mga toiletries. So, kukunin nyo lang kung ano yung mga, tag ito need nyo. So, meron silang razor, ano pang meron dyan? Skin lotion. Oh, daming mga lotion. Tapos, ano pa pero yung mga shampoo ganyan, meron yun doon. Shampoo, body wash, ganyan. Ano, shampoo, body wash, and conditioner, meron yan sa room. Ano tong men's cosme? All-in-one gel. All-in-one. So, I'll just get it. Hindi ko alam. Tapos, face wash. Uy, dami. Face wash. Let's just get some, ano pa? Shower cup. I don't need that. Ayan, hair pack. Ano yun? Anong hair pack? Hindi ko alam. Hair pack. Ano just? Anong cleansing milk. Cleansing. Face cleansing. Ano ba? Sige, go. Sa kapita tayo. Ay, wala na muna. Tapos dito, andito ang, ayan, may comb. Tapos razor again. Tapos ito kulikol. Ito ano to? Tea? Okay, tea. Yan, pang kape. Pwede nyo kumuha. Tapos meron din. May long drinks, no? Sa loob. Oo. Tapos ito. Tama ba? Pwede daw. Pwede sa room? Okay. Bali, i-claim mo. Tapos, yung drinks. Tapos pwede sa room. Kasi, ay, hindi. Para magkaiba tayo. Kahit tig-isa lang? Ay, sige. Hindi na pala tayo. Ay, oo nga. Tapos, ano to? Shoe polish, oh. Sige, kuha ka din. Here's our room. So, 902. So, finally, nasa hotel na tayo dito sa Kyoto. Woohoo! So, nakastay tayo dito sa may Vessel Hotel Campana here in Kyoto, Japan. So, tara, room tour tayo. Ayan, so pagpasok, dito natin ilalagay yung mga luggage. Meron silang parang portion dyan. And meron tayo ditong sampayan ng hanger. Tapos, meron pa dyang lagayan ng luggage. And ano ba to? Hindi ko alam kung ano. Tapos, before kayo pumasok, iiwan nyo dyan yung mga sapatos nyo. And meron sila ditong note na please use the slippers only inside the room and please use the sandals outside the room. So, ito, pwede nyo gamitin yan sa labas. Tapos, dito pala sa side na to, merong mirror.
And dito naman, meron tayong minibar. Dito, meron lagayan ng ice, merong mga baso, tapos meron tayo ditong electric kettle. Tapos yung tubig pala, nasa second floor, kumuha na lang kayo doon. Tapos, andito yung kanilang mini fridge, ayan sa ilalim. Tapos ito, may luggage rack pa dyan, pwedeng ilagay. Tapos ito yung para sa okay, yung parang kimono nila. Ayan o, Japanese, hindi pala kimono. Japanese bathing manners. Yung suot pala, ayan o. Free rental at the front desk. Okay, ano pa ba? Meron dito. Okay. Mga beddings. Meron pa tayong safety vault dito. Tapos ito may hair dryer. Tapos dito meron tayo ditong working table. Ayan, pwede tayo ditong mag-work. Tapos may telephone, tapos charger. Tapos meron tayo ditong TV. And ito, dalawang twin. Actually, para siyang queen size ba to? Double beds. So, 2 double beds yung ating room. In fairness, napakalawak ko. Yeah. Di ba? Napakalawak ng room natin. Tapos, ano pa meron dyan? Ang maganda dyan dito, pwede nyo i-control yung mga ilaw. So, pwede siyang lumakas dyan. Wow! O, di ba? Nakita nyo? Lumakas yung ilaw. Ganda. So, wala man lang siyang, ang side table niya is parang nandun na sa taas. So, ang pinakamaganda pa dyan, meron tayong view. Nasa 9th floor tayo. So, ang ganda ng view, di ba? Ganda. Ang perfect pa dito is malapit lang siya sa, Gyojo Station. Mga 1-minute walk lang. So, proceed tayo dito sa may toilet. Ito naman yung kanilang toilet. So, sa toilet, syempre, high-tech pa rin. And meron ditong tissue. And ayan, meron tayo ditong mirror. Tapos ito na siya. Yung mga toiletries, ito, wala pa to kanina. Di ba nakita nyo, kinuha na lang namin yan sa baba. Ang available lang dito is, ito may sink. And available lang shampoo, conditioner, body wash. So ito naman yung liguan nyo. Napansin ko sa Tokyo na hotel, usually ganyan siya. Parang merong pa bathtub. And dyan kayo maliligo. Okay, so nabook natin tong hotel na to. Vessel Hotel Campana in Kyoto via Klook. Search nyo lang yon. Vessel Hotel Campana in Klook. So kapag ibubook nyo sa Klook, make sure to use my code WonderJKlook for up to 5% discount. Nabook natin to ng around 6,000 per night. Pag mas advance pa yung booking nyo, kami kasi parang 2 days ago lang namin nabook. Kaya medyo mahal. Pag medyo advance booking kayo, mas makakamura pa kayo. And pag ginamitan nyo pa ng Klook code ko. Pero pwede rin sa Agoda. Pag sa Agoda naman, minsan kasi nagsisale talaga sila doon, bagsak presyo. Use my code WonderJAgoda for 10% discount naman. Grabe pwede pong ang ganda nung malawak, maganda yung location, tama yung nabasa ko sa reviews. Tapos pwede pang humiram ng bike, 2 hours daw yung free, tapos succeeding is parang nasa 1,700 na siya per night. May public bath, tapos meron pa silang restaurant dito sa baba. Pero itong nabook natin hindi siya kasama yung breakfast. So okay na din. So ngayon, i-explore na lang namin. Siguro chill lang muna kami. And lalabas tayo mamayang gabi for dinner here in Kyoto. Update ko kayo later. So recap lang natin yung mga nangyari kanina from Osaka to Kyoto hanggang makarating tayo. Napanood nyo yung DIY travel guide natin. So talagang medyo mahirap talagang mag-transfer ng hotel. So para sa mga may gustong parang mag-transfer ng prefecture ba yung tawag doon? From kamari Osaka to Kyoto. Yun yung pagdadaanan nyo. So, magti-train kayo, pag may mga bagahe kayo, talagang extra effort talaga pag magbabiyahe kayo ng parang lipat-lipat ng hotel. Dito sa Japan, ganun talaga wala kayong magagawa. Merong option kayo, parang hanap na lang kayo ng elevator or escalator para kapag may mga senior kayo, lalo na pag may senior at nakabata talaga kayo. Kami nga medyo able pa kami, malalakas pa, pero medyo nahirapan pa rin kami kasi medyo malayo-layo talaga yung lakaran. Tapos yung transfer, yun yung medyo mahirap talaga. So, yun yung tip ko sa inyo. Siguro, one at a time, siguro. I mean, talagang dapat may kasama kayong malalakas. Tapos mag-workout na kayo before kayo pumunta dito sa Japan para lumakas-lakas yung mga braso nyo. Magbuhat ng maleta. So, at least nakapag-share din ako ng, ng perfect hotel dito sa Kyoto. So, book nyo na lang yan sa Klook or sa Agoda man lang.
use my codes na lang para mas maka-discount kayo. Sayang din kasi yung matitipid nyo. So in fairness, mabilis din yung wifi nila kasi kanina nag-download ako may dina-download ako para sa vlog natin sa mystery trip. Na-upload ko rin siya kaagad. Sobrang bilis. Ang bilis ng internet nila in fairness. So yan, dito na lang siguro natin i-end yung isang vlog natin dito sa Japan. So nakita nyo yung travel process and budget hotel natin dito sa Kyoto, Japan. So, sobrang excited na kaming i-explore tong Kyoto. So, kahit overnight lang tayo dito, pero itatry nating makover yung mga famous landmarks dito sa Kyoto. So, sana i-like mo na lang tong video na ito. And kung may mga suggestions, comments kayo, just comment down below. And mag-subscribe ka na sa channel natin kapag naghahanap ka ng mga travel tips, mga travel hacks, and mga budget tips sa pagta-travel. This is Wonder J. Bye-bye po! See you!